the Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXNY. Oras mga kasama, 7:44 ng umaga. Tatak RMN. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Headlines. Peace rally kinasa sa Cotabato sa upang ipanawagan ng pagpapalakas pagsunod sa kampanya kontra korupsyon. Headlines. Farm government naman naglabas ng abiso kasunod ng peace rally ngayong araw. Headlines. Klase sa Cotabato sa kanselado dahil sa peace rally. Headlines. Higit 2,000 na mga ulama sa loob at labas ng BARM nagtipon sa kaunang Ulama Summit sa Cotabato City. Headlines. Pulis na nagsasambayang sa masjid pinagpaparil patay sa Lanao del Sur. Headlines. Pamamaril sa isang pulis habang nagsasambayang sa loob ng moske kinondena. Headlines. Construction worker naman arestado sa illegal na droga sa Maguindanao del Sur. Headlines. Habang lalaking tulak ng droga arestado sa Buldon. Dalawang magkarinong pamilya naman sa Matanog tinuldo ka na. Headlines. Mga residente sa isang barangay sa Malidigao nag-alsabalutan kasunod ng atensyon. Headlines. MILF mas nais ang pinapag-aproba sa amnestia kaysa sa Safe Conduct Pass. Headlines. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama kami yung tagapagbalita, Radyoman Eb Sabang. At Radyoman Erwin Kabilbigan. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Sa detalye mga kasama ng ating mga balita ngayong umaga, sinuspende ngayong araw, June 22, ang mga klase sa lahat ng antaas kapwa sa pampubliko at pribadong paaralan sa Cotabato City dahil sa patuloy na pagdami ng mga kalahok na isasagawang rally na inorganisa ng Moral Governance Movement. Nagagawin o ginaganap ngayon sa harapan ng Bangsamoro Government Center. Pinayuhan ang mga mag-aaral na kasalukuyan na sa mga paaralan na manatili muna sa loob ng kanilang mga campus hanggang sa matapos ang programa bago umuwi. Samantala sa hindi naman nakakalis pa sa kanilang mga klase o nakalis sa kanilang bahay patungo sa kanilang mga paaralan ay pinayuhang manatili na lamang sa tahanan upang maiwasan ang matinding pagsikip ng daloy ng trapiko. Nanawagan naman ang pamahalaang lungsod sa publiko na manatiling kalmado, mapayapa at disiplinado habang patuloy na nagsasagawa ng mga hakbang ang kinaukulan upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente ng lungsod at mapanatili ang kaayusan. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Nagpaalala naman mga kasama ang Bangsamoro Government sa mga empleyado nga nagtatrabaho sa loob sa loob ng Bangsamoro Government Center na maglaan ng sapat na oras sa pagpasok sa trabaho ngayon o kaugnay ng peace rally ngayong araw, June 22. Ayon sa inilabas na abiso, inaasa magkakaroon ng pagbabago sa daloy ng trapiko dahil sa pansamantalang pagsasara ng ilang kalsada sa paligid ng lugar na pinagdarausan ng aktibidad. Kabilang sa mga maapektuhan ang isang lane ng Governor Gutierrez Avenue na pansamantalang isasara. Dahil dito, hiniikayat ang mga empleyado at ang motorista na magplano ng kanilang biyahe ng mas maaga upang maiwasan ang abala at pagkaantala sa paglalakbay. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Samantala, kasulukuyang sinasagawa mga kasama malaking peace rally ngayong araw sa Governor Gutierrez Avenue sa tapat ng Bangsamoro Government Center. Ito upang ipanawagan ng pagpapalakas at pagsunod sa kampanya kontra korupsyon. Sinabi sa DXMY ngayong umaga ni Ginoong Abdullah Hamza, tumatayong spokesperson ng Moral Governance Movement na kabilang sa mga dumalo at nakikiisa sa pagtitipon ng ilang mga residente o mga partisipante mula sa Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, bahagi ng Lanao del Sur at SGA at ilang mula naman sa special ilan naman ay mula sa island provinces. Maring ipinanawagan naman sa nasabing rally ang pagsuporta sa kampanya laban sa graft and corruption, anti-nepotism at manipulation. So nagkakaroon po tayo dito ng peace rally sa kampanya po natin sa moral governance na kailangan natin yung kampanya po ng no to graft and corruption, no to nepotism, and no to manipulation. So ito yung panawagan po sa ating mamamayang Bangsamoro at hindi lang sa mamamayang Bangsamoro kundi sa
So, Bangsamoro Autonomous Muslim Mindanao na kung saan ay inumpisahan po ng ating kagalang-galang na Amirul Mujahideen Al-Haji Murad Ibrahim ang moral governance na kailangan may patupad po sa Bangsamoro Autonomous. RMN News, Diretso Balitang Tabato. Inaasahan naman mga kasama na higit kumulang 500,000 o kalahating milyon ng mga individual ang magkikilahok sa rally. Ngunit sa ngayon, sinabi ni Amsa na tila umabot na sa kalahating milyon ang mga tao. Itinakda ang rally hanggang alas 10 ng umaga matapos ang maikling programa. Nagpatupad naman ng rerouting scheme ang mga traffic enforcer kasabay ng naturang kaganapan. Pagtitipon-tipon na ito, Sir Erwin, no, ay nakikita po natin na dinausa po na tayo ng mamamayan from different province. Target natin dito ng mga tao ay nasa kalahating milyon ang dumalo sa pagtitipon-tipon na ito na walang kulay ito dahil ito ay para sa pakanan po ng mamamayan. Paprapabogan po natin. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:50 mga kasama yung ating oras sa higit 2,000 mga ulama mula sa loob at labas ng Bangsamoro Autonomous Region ang nagtipon kahapon sa lungsod upang palakasin ang pagkakaisa ng lahat sa kabila ng umiinit na usaping politika. Dito ay pinaalala sa lahat kung bakit mayroong mga ulama na silang nangunguna sa pagpapalaganap ng reliyong Islam at hindi rin at sila rin ang tagapagbigay ng liwanag kung ano ang tunay na nilalaman ng banal na Holy Quran at ng hadith. Ipinaalala rito ni Bangsamoro Darul Ifta Mufti Sheikh Abdul Rauf Jelani ang isang laman ng banal na Quran na nagsasaad na kung hindi o hindi pagkakaunawaan ay balikan natin kung ano ang kasabihan ng Panginoong Allah. Niya pinangadan kimatul ulama emana na yang pinangilay siya na so kay sesa no lang ng mga ulama at yung ina mga issue siya sa darapan na Bangsamoro na may sesa sa mga ulama pagkanayan siya na pinangwasyatan sa mga ulama sa may sa sirhatindag dito supaka emana na RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sinabi naman mga kasama ni Wali of the Bangsamoro Sheikh Muslimin Gemadi na ito ay upang pukawin ang mga kasamaang ulama para sa isang layunin na nakabatay sa kagustuhan ng Allah at hindi personal na interes. Isa niya napagito niya pa ibinatuan na kimatul ulama di Bangsamoro kinamiting niya pa kinamitiya sa yan katimbang siya mo sa isama niya ginapot siya mana inapas niya pa sa una niya yang kapagkili ron sa mga Bangsamoro na nanto di din pa makatulong para sa bapo na inipeg siya pa kapamagisay sa kakakalimo nano makampunay nano kasabot kanu tito RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Kabila naman sa mga lugar na pinagmulan ng mga ulumang nagtipon kahapon ay mula sa Island Provinces, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Sorsogon Region, SGA BARM, maging sa Davao City at Zamboanga Region. Meron din mula naman sa Davao Region ayon kay Member of the Parliament Muhammad Nasbir Ibil. Dito ay nagkaisang ipinahayag ng mga ulama na kung saan ang Amirul Mujahideen ng MILF ang nanguna upang makamit ang tinatamasang otonomiya ay nararapat lang na sundin hudyat ng pagsunod sa Panginoon. Area nila sa pagtitipon assembly area katatapos lang ganapin ang Bangsamoro Ulama Summit sa taong ito 2026. Al-Kimmal Ula li Ulama Bangsamoro na kung saan dumalo ang humigit kumulang 2,000 plus na mga ulama natin sakop ang area na RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, tumpak na oras 7:52 ng umaga. RMN. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. Magkaiba man tayo ng karanasan, pareho naman ang gusto natin bilang Bangsamoro. Kapayapaan!
Magandang trabaho at oportunidad. Mas magandang kinabukasan. Kapag magsama-sama ang iba't ibang boses, mas lumalawak ang pag-unawa at pagtutulungan. Kaya ang Bangsamoro Federalist Party ay binubuo ng mga dating revolusyonaryo, mga lingkod bayan at ng iba't ibang sektor ng lipunan. Dahil sa pag-angat ng Bangsamoro, dapat lahat kasali. Bangsamoro Federalist Party. BFP for Bangsamoro. Para sa Bangsamoro. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Alas 7.54 ng umaga, mga kasama, sa ibang panig naman ng mga balita, patayon dispat ang isang pulis matapos pagbabarilin ng di pa nagkikilalang salarin habang nagdarasal sa loob ng isang masjid sa barangay Uyaan, proper Madamba, Lanao del Sur. Sa report mula sa Probar, kinilala ang biktima na si Chief Master Sergeant Aliudin Sarangani, nakatalaga sa Madamba Municipal Police Station at residente ng barangay Tungan-Tungan, Madalom, Lanao del Sur. Ayon sa punang investigasyon, nasa loob ng masjid ang biktima at nagdarasal ng pasukin at ratratin ng bala ng suspek. Matapos ang insidente, agad na tumakas ang salarin. Blanco pa sa maaring motibo ng krimen ng mga pulis habang patuloy ang malalimang investigasyon. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Maring kinundinan naman mga opisyal at iba't ibang sektor ang nangyaring insidente ng pamamaril na ginasawi ni Police Chief Master Sergeant Aliudin Sarangani ng Madamba Municipal Police Station na pasado na 7 ng gabi sa barangay Uyaan, proper Madamba, Lanao del Sur. Itinuturing ng mga otoridad na mabigat na paglabag ang naturang karahasan dahil hindi lamang ito kumitil ng buhay kundi naganap din ang insidente sa isang lugar na itinuturing na sagrado para sa pananampalataya at kapayapaan. Nagpaabot naman ng pakikiramay sa pamilya, mga kaanak at kaibigan at mga kasamahan na nasawing pulis. Ang mga opisyal nanawagan din sila sa mga kinaukulang ahensya na magsagawa ng mabilis at patas na investigasyon upang matukoy at mapanagot ang mga nasa likod ng nangyaring krimen. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Arestado ang isang 38 anyos na construction worker matapos kumagat sa anti-illegal drug operation sa Purok Pinamaga, Barangay Poblasyon, Tupaglas, Maguindanao del Sur. Kinilala ang narestong suspect na si Abdul Karim Pandian Sulaik, may asawa at residente ng Purok 4, Barangay Lumoyon, sa nasabing bayan. Nakumpiska mula sa kanyang isang malit na heat-sealed plastic sachet na naglalaman ng ininalang shabu na may bigat 0.35 grams. At nagkakalaga naman ng humigit kumulang 2,380 pesos kabilang ang iba pang mga drug paraphernalia at personal na kagamitan. Paglabag sa RA 9165 ang isasampa laban sa suspect. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Arestado rin ng mga otoridad isang 22 anyos na lalaki makanang kumagat sa bypass operation ng Buldon MPS sa Sitio Center, Barangay Idcor na nasabing bayan. Sa operasyon, nakupiska mula sa suspect na si alias Boy alang sa share ng suspected shabu na tinatay nagkakalaga ng 14,960 pesos. Gayon din ang mark money at iba pa mga ebidensya. Agad na dinala ang suspect sa impinang kapulisan para sa kakulang dokumentasyon at pagsasampa ng kaso habang isinailalim naman sa laboratory examination ng mga nakuhang mga ebidensya. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Alas 7.57 ng umaga, mga kasama, dagdag pang mga balita nagdulot ng pangamba sa mga residente ang umiiral na tensyon sa Barangay Balungis, Malidigao Special Geographic Area ng BAR matapos na napaulat na sigalot na may kaugnayan sa Rido kahapon. Dahil sa takot na madamay sa posibleng karahasan, ilang mga pamilya ang kusang lumikas at nagtungo sa mas ligtas na lugar bago pa man sumapit ang gabi. Ayon sa mga residente, mas pinili nilang magbakwit upang maiwasan ng anumang panganib dahil sa halos wala nang natitirang mga residente na nagmistulang ghost barangay ang lugar. Patuloy naman na binabantayan ng mga otoridad ang sitwasyon upang maiwasan ang paglala ng tensyon sa komunidad. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Bilang pahuli mga kasama sa ating balita, maproseso at tuluyang maaprubahan ang kanilang mga aplikasyon para sa amnestia kaysa sa Safe Conduct Pass lamang ang nais ng mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front sa kanyang minsay o sa kanyang privilege speech sa sesyon ng Bangsamoro Transition Authority. Ipinahayag ni Member Parliament Ahmad Jack Abbas na ang SCP ay pansamantalang dokumento lamang. Ngunit kung tuluyang maaprubahan
ang amnestiya ng isang miyembro ng MILF na may kaso ay mawala na o mapawalang bisa na ang kanilang criminal liability para sa mga kasong saklaw ng amnestiya at basta't ang mga ito ay ginawa kaugnay ng armadong pakikibaka or in pursuit o pursuit of political belief ng organisasyon. Ang safe conduct pa sa isang opisyal na dokumento ng pamahalaan na nagsisilbing proteksyon mula sa pag-aresto, pagkakulong o pag-usig habang pinuproseso ang kanilang aplikasyon sa amnestiya. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, sumayin niyo po ang kalipunan ng ating balita ngayong umaga ng Lunes sa 22 sa buwan ng Hunyo 2026. Sa kanan po ng mga kasama natin sa News Center, Radyoman Daisy Mangaw at Radyoman Jules Di Mapalaw. Sa digital at saka sa master control, kasama natin Radyoman Ricardo Eric Madamba Jr. Kami yung tagapagbalita, Radyoman Eb Sabang. At Radyoman Erwin Kabilbigan, Tatak Armen. Armen. RMN News, Diretso Balitang Cotabato.